Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sinusuyod ng mga otoridad ang Marilao River sa San Jose del Monte, Bulacan para hanapin ang 4 na kabataang tumalon sa gitna ng malakas na ragasan ng tubig. Ayon sa barangay, sinaway nila ang mga kabataang naliligo nang makita ang mga ito pero bumalik muli. Nagpapaligsahan umano ang mga kabataan sa kung paano makakatawid sa rumaragasang ilog. Nakatutok si Gabriel Gonzalez. Ayaw magpasamaya, malakas din ba? Sa kasagsagan ng malakas na ragasan ng tubig sa Marilao River sa San Jose del Monte, Bulacan nitong Lunes, sinaway sa paliligo ng mga tanod ng barangay Gaya-Gaya ang mga kabataang nasa pampang ng ilog. Animoy naghihintay ng tamang pagkakataon para muling mag-swimming sa rumaragasang ilog. Sumunod naman ang mga bata. Sabihin, hindi kayo sinasawa dyan. Pero makalipas ang ilang sandali, muling bumalik ang ilang kabataan. Walang takot na tumalon sa ilog kahit napakalakas ng agos. Napakaigpit po namin, kaya lang sadya pong matitigas din yung ulo ng mga bata. Nagagalit pa nga po, nagpapaligsahan sila kung paano makakatawid. Na talagang para sa kanila isang laro lang yun. Yung pong nakita niyo sa video na 5 mga bata, ay lahat po yun nakatawid eh. Minsan may nagsalita pa doon anong pakialam niyo sa amin? So ganun po. So ngayon nagtawag pa kami ng ibang mga tanod para matulungan po kami na mapaalis sila. Hindi nakunan ng video pero may 4 pa umanong kabataang magkakahiwalay na tumalon sa iba't ibang bahagi ng nasabing ilog noong araw na yon. Pero inano daw ng malakas na agos ng tubig at hanggang ngayon ay hindi pa nakikita. Kabilang dyan ang 13 anyos na taga-barangay Gaya-Gaya na si Ron Jean Alciso na kagagaling lang sa Tacloban. Ayon sa barangay, sinuyod nila ang magkabilang pampang ng ilog na sakop ng barangay Gaya-Gaya pero hindi pa rin makita. Maging ang 3 sa 4 na kinilala ng barangay. So sa ngayon po ay missing pa siya. Although maghapon po kahapon ang search and rescue. Nakarating po hanggang kabilang bayan ng Bulacan, which is Marilao, pero wala pa ho kaming nakita so far. Ang mga magulang ni Ron Jean, labis-labis na ang pag-aalala. Di ko nga pa matanggap, lalo di ko pa po siya nakikita eh. Bawat oras na ako lang mag-isa, iisip ko, di ba, bakit nangyari yun? Tsaka kung sana nga, dapat hindi na lang muna dumiretso dito, doon na lang sa Maynila, para at least kasama namin. Ako na lang po sana kinukuha, wag lang po yung anak ko. Ako na lang. Yung anak ko kasi may ano pa yun eh, may kinabukasan pa yun eh. Sa ripra po na ito sa baba ng bakal na tulay dito po sa barangay Gaya-Gaya, pinaniniwala ang tumalon yung isa sa mga biktima. Ayon po sa barangay, ito pong ilog na ito talagang pinaliliguan ng mga residente tuwing normal na araw. Pero kapag bumuhos na po ang malakas na ulan, lubha na po itong mapanganib dahil lumalakas ang ragasan ng tubig at lumalalim po ang ilog. Pakibantayan po ang inyong mga anak, at pagsabihan na pagka po mga kasagsagan ng ulan, wag pong sumabay ng pangliligo dahil napakadelikado po ng ilog na yan. Nananawagan ng barangay at ang mga kaanak ng mga bata, ipagbigay alam sa kanila kung namataan ang mga batang ito sa Marilao River. Magpapatuloy naman ang rescue operation sa bahagi ng ilog na sakop na ng Marilao, kung saan pinaniniwala ang inanod ang mga biktima. Gabriel Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. At kakatanggap lang po na balita, may nakitang labi sa bahagi ng Barangay Parada sa Santa Maria, Bulacan. Ayon sa San Jose del Monte Disaster Risk Reduction and Management Office, hinihintay pa nila ang pamilya ng 4 na kabataang pinaghahanap para ma-verify kung kaanak nila ang natagpuan. Sa gitna ng pagluluksa para sa 10 buhay na kinitil ng landslide sa Baguio, problema ng ilang apektado ng pagguho kung paano muli magsisimula. Bawal na kasing bumalik sa lugar ng pagguho. Nakatutok doon live si Marisol at Muraman. Marisol? Mel, matapos ngang bayuhin ng bagyo at habagat, tutok na raw ngayon ang Baguio City Local Government sa relief and recovery.
Saglit nagbigay pag-asa sa mga rescuer ang pagkahukay sa asong si Milo nitong Lunes mula sa gumuhong lupa sa Baguio City na ikinasawi ng 10 tao. Pero hindi na nasundan ng himala ang pagkakaligtas sa kanya. Sa buro ng mga biktima kumuling nakita si Milo. May ikalawang buhay pero tila nangungulila. Ang among hindi niya iniwan at katabi nang mahukay siya, kabilang sa mga nasawi sa trahedya. Hindi na rin napigil ng batang ito ang mapaiyak ngayong di na makakalaro ang kanyang mga pinsan. Habang ang mga dumadalaw na kaklase ng isang biktima puno ng panghihinayang. Nung tinakbo daw siya, habang tinatakbo sa hospital sa ambulance po, is sini-CPR pa daw po. Mabait po, mapagbigay. Hindi niya po lahat po ng tropa niya, ng mga kaibigan niya, iniisip niya po. Sabay sa pagluluksa, ang pagsisikap makabangon sa panahong kahit masisilungan ay walang-wala sila. Tututukan ng city ang pagtulong sa mga taga rito, lalo't no-build zone na ang lugar ng pagguho. Siguro ang tinitingnan namin dito, ano yung mga engineering solutions para to mitigate, o kaya prevent yung mga ganyan. Dasal ng lahat na mapawi na ang ulap ng mga hamon. Tulad ng bahagyang pagliwanag sa City of Pines, kahit mailap pa ang haring araw. Nagsisimula na rin magkabuhay ang lungsod, tulad sa mga nagbukas ng parke. Ang ganda ng Baguio, ipinagpapasalamat ng pamilyang ito mula Bulacan. Ano naman on and off naman. So nakakalakad pa rin, tapos silong, tapos lakad ulit. Wala na po kami ibang time, nagbakasyon lang kami. Ang pahiram na pagkakataon ng panahon, sinamantala rin ng mag-anak na ito na mula naman sa Mindanao. Basta naka-jacket lang, walang problema. Bagamat maganda-gandang panahon na ang ating nararanasan dito sa Baguio City ngayong araw, hindi basta-basta ang pinsalang iniwan ng bagyo at habagat dito sa lungsod. Naapektuhan din ang supply ng kuryente dahil sa mga posteng binuwal ng masungit na panahon, kaya pati pagbili ng power bank, pahirapan. Bumili ako ng power bank, and then napahirapan din ng makahanap ng mura kasi yung nagkakaubusan. Sa ngayon, inaayos na ang mga linya ng kuryente. Halos 100% na raw ng power supply ang naibalik dito sa Baguio City o katumbas siyang ng mahigit 120,000 na consumers. Samantala, walang humpay ang pagdating ng mga nakikiramay dito sa mga naulila ng mga namatay sa landslide sa Gisad, Surong dito pa rin yan sa Baguio City. Mel. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman. Mas mukha ng dump site kaysa dagat ng basura ang mga naipon sa estero sa Baclaran, Parañaque. Tila anli dahil hindi maubos kahit 3 araw nang hinahakot. Kaya itinaas na ang multa sa pagtatapon ng basura sa Metro Manila. Nakatutok si Bea Pinlac. Kahit mapanganib at may banta sa kanilang kalusugan, nilulusong ng ilang manggagawa ang dagat ng basurang inanod sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran, Parañaque. Mano-manong hinahakot ang sangkaterbang plastic, styrofoam, pira-pirasong kahoy at pati mga patay na hayop. Ngayon ako nagpahinga, makita mo kasi wala, giniginaw na ako. At mahirap, maparok ng mga anak ko pa siya makatrabaho ko ganito sa kahit marurumi. Buhay sila, maparad ko lang sila. Delikado sa delikado, pero trabaho po, kailangan, kahit ano po, papasukan ko. Ilang taon na nila itong trabaho, kaya wala na raw bahid ng pandidiri. Pero daing nila. Sinong gumawa niyan, kundi tayo pa rin. Walang ibang gumawa niyan, kundi tayo lahat. Punin nila ng mga sako nila, may tapon naman sa tamang lugar. Kami nung naglilinis, hindi na lang iniisip yun. Gumagamit din ng mga backhoe at trash skimmer para mas mapabilis ang paglilinis. Ayon sa MMDA, humigit kumulang 500 tonelada na ng basura ang nahakot sa estero. Hindi mabubulok ang mga basura na nakukuha natin dyan sa mga waterways. Ang plastic na yan, kahit abutin ng mga apo ng apo natin, hindi yan masisira ng basta-basta. So yan ay kailangang matanggal talaga kasi pag hindi yan natin tinanggal, mapupunta yan sa ating pumping stations. At the end of the day, magbe-breakdown ang pumping station natin. At mapapaliit niyan ang capacity ng ating water channel. Ito raw ang kauna-unahang beses na ganito karaming basura ang napadpad sa estero. Ayon sa Parañaque LGU, nasira kasi ang trash trap sa bungad ng water channel dahil sa lakas ng agos ng tubig sa kasagsagan ng pag-ulan dulot ng habagat. Dati hindi nangyayari yan eh. Pero dahil una-una, madaming basura, nasira pa yung trash trap, tapos ang dami talagang bumagsak na tubig. Kaya tayo nakakaganto, nakaproblema tayo ng ganito.
Anyway, you see the problem for yourself. So gagawin po natin yung truss stop doon. 2 layer po siya para hindi makapasok rito yung ating garbage po dito. Pero ang number 1 pa rin, disiplina sa mga tao na kailangan wag magtapon ng basura sa creek, sa ilog. Ang basurang inanod sa estero ng Parañaque, galing daw ng Manila Bay, kung saan sangkaterbang basura rin ang nagpalutang-lutang. Pero lumang problema na raw yan. Pangkaraniwan na to. Kahit na medyo ano po sa kalooban namin, tulong-tulong na lang po kami. Siyempre, galit sa mga mamamayan natin, bakit ganyan karami? Dapat dabi sa magandang tabi nila. Hindi yung ganyan na tapon ng... Ang Metro Manila Council may inaprubahan ng hanggang 5,000 pisong multa sa mga mahuhuling basta-bastang nagtatapon ng basura. Pero... Kailangan na natin talaga gawing istriktuhan para magkaroon naman ng stake at magkaroon naman ng konting, maintindihan ng ating mga kababayan na ang impact ng violation ng environmental law. Bigatan din natin ng penalty. Agree ako dyan. Bea Pinlac, Nakatutok, 24 oras. Namaril ang isang pulis nang makaalitan umano ang kabaro sa isang resort sa Cavite. Nasawi ang isang sibilyan at nakaaway na pulis. Yan po ang tinutukan live ni June Veneracion. June! Vicky, lasing daw ang mga sangkot sa shooting incident na yan sa isang resort dito sa Maragondon, Cavite. Yan ang kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Rimulya sa GMA News. Ang mga biktima at ang suspect galing daw sa birthday celebration ng Chief of Police ng bayan ng Maragondon. Nauwi sa pamamaril ang mainit na pagtatalo ng mga bisita sa isang resort sa Maragondon, Cavite pasado 1:00 kaninang madaling araw. Patay ang isang pulis at isang sibilyan, habang sugatan naman ang isa pang pulis na nasa stable condition na. Ang suspect, isa ring pulis. Allegedly may heated argument. At yung sinasabi niyo pong nagkaroon ng heated argument, but yung sinasabi niyo pinagawa, yung pong namin, yung pinupunti rin ng investigation po sa ngayon. Sabi ng isang saksi, nagising siya sa takot nang marinig ang mga putok ng baril. Nagising ako eh. Sunod-sunod ang putok. Pero hindi na ako lumabas. Takot ka na rin? Takot din ako, baka mga galaya ng bala eh. Ito yung pahingahan ng mga nagbubuki dito sa Barangay San Miguel A, Maragondon, Cavite na ilang hakbang lang ang layo mula sa crime scene. Sa pader, makikita ninyong merong 2 tama ng bala. At sa ibaba, ayan, ito na may itsurang tingga ng mismong bala. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya, lahat daw ng sangkot ay pauwi na mula sa birthday celebration ng Chief of Police ng Maragondon. Lasing daw ang mga ito at daladala ang kanilang mga service firearm. Agad din namang naaresto ang suspect na pulis. Sinubukan namin siyang kunan ng pahayag pero tumanggi siya. Mula raw sa magkakaibang municipal police station ang mga sangkot na pulis at hindi sa Maragondon. Pero dahil sa insidente, nirelieve sa pwesto ang kakaupo pa lang na Chief of Police ng Maragondon. Well, ma'am, automatic yan. Yung COP, immediately relieve po natin yan. At yung suspect naman natin, ma'am, is natural. Naman natin siya, na aresto naman natin siya. So kaya nga, yung process ng yung investigation natin, kung anong ibang criminal liability niya at admin liability, of course, during the investigation. Na-recover na ang 2 naka-issue na 9mm pistol sa mga sangkot na pulis. Ipinag-utos na ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. ang masusing investigasyon, kabilang na ang forensic examination. Okay na. Natunto namin ang gagawing burol para sa isa sa mga nasawing biktima pero tumangging magpa-interview sa amin ang kanyang mga kamag-anak. Paalala naman ng PNP sa kanilang mga tauhan, laging isaisip ang tamang paggamit ng baril at puwersa, naka-duty man sila o hindi. Balik sa Vicky. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Sa gitna ng maulang panahon, mahigit 100 bahay naman ang natupok sa sunog sa Malate sa Maynila. Ang apoy nagsimula raw sa isang paupahan na sinadya umanong sunugin. Nakatutok si EJ Gomez. Sobrang laki po ng sunog ngayon dito. Naglalagablab na apoy ang gumising sa mga taga-barangay 739 Malate, Maynila pasado 1:00 ng madaling araw kanina. Sak na oh.
Bumagsak na, oh. Sa gitna ng pagliyab, bumagsak ang isang bahay. Umabot sa ika-4 na alarma ang sunog. Ayon sa barangay, hindi bababa sa 150 bahay ang tinupok nito. Dahil sa light materials yung akin mga kabarangay, mabilis siyang tinupok ng apoy. Nasa 100 mahigit yung mga bahay o nasunog. Sa akin likuran, 4 na palapag yan, maraming kwarto yan. Kinailangang umakyat ng mga bumbero sa mga bubong para apulahin ang apoy. Ilang residente naman ang nagtulong-tulong para mag-igib ng tubig mula sa creek, pandagdag sa supply ng mga bumbero. Medyo nahirapan lang kami sa supply kasi malayo yung ibang fire hydrants. Din yung ibang hydrant na aming na-identify, medyo mahina nga lang po yung pasok ng tubig. Kaya mas marami yung nababawa sa truck kaysa pumapasok sa truck. Kabilang sa mga nasunugan, ang pamilya ni Rosalina na wala raw na isalbang gamit. Second floor kami. Tapos pagbaba namin, nakita na lang namin yung sa may bubong umaapoy na rin. Ang laki ho talaga eh. Naglalagablab yung apoy. Buhay lang ang naisalba. Si Princess naman, inilikas ang kanilang mga anak. Paglabas ko, nandito na yung apoy. Tapos inuna ko na rin pong palabasin yung mga bata. Masyado na talagang malaki, nakakataranta na po talaga. Bumiyahe naman mula pa sa Makati City si Rene para respondihan ang kanyang naiwang pamilya. Tanging mga alagang aso lang daw nila ang kanilang naisalba. Sa trabaho po ako naka-duty. Tapos sinawagan lang na ako ng asawa ko na sabi malapit na sa amin yung sunog. Kaya tumakbo kaagad ako dito. Sobrang stress kasi kakabahan ka talaga dahil wala. Tapos wala pang nadala na kahit ano. Sa 4 na palapag na paupahang bahay umano, nagsimula ang apoy. Sinunog daw yung bahay ko ng tenant ko. Hindi ko nga alam kung anong dahilan. Nag-aaway daw, tapos maya-maya, pagtapos ng galabugan, biglang nagliyab na yung bahay ko. Hindi ko na alam kung asan Hindi bababa sa 250 pamilya o mahigit 600 individual ang apektado ng sunog ayon sa BFP. Wala namang naitalang nasawi. Isang lalaki ang nirespondihan matapos mahirapan sa paghinga dahil sa kapal ng usok. Nasa mahigit 70 ang truck ng mga bumbero na rumisponde. Tuluyang naapula ang apoy kaninang 5:45 ng umaga. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng apoy, gayon din ang pinsalang dulot nito. EJ Gomez, Nakatutok, 24 Oras. Pinag-aaralan na ng Energy Regulatory Commission at Bureau of Internal Revenue kung paano mayaalis muna ang value-added tax sa system loss charge para makabawas kahit papaano sa electric bill. Yan ay habang hindi pa naamyendahan ng batas na tuluyang magtatanggal sa naturang singil. Nakatutok si Bernadette Reyes. Dumoble ang bayarin sa kuryente ni Kathy noong kasagsagan ng tag-init. Kaya tanong niya, kailan kaya magkakatotoo ang pagtanggal sa system loss charge na binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address. Sana, kung totoo, kung puro lang din naman, sabi-sabi lang, lalo na nga pataas ng pataas yung kuryente. May binuunang Joint Task Force on System Loss ang Department of Energy kasama ang ilang ahensya at mga distribution utilities. Pero kailangan umanong amyendahan ng batas habang hindi pa naaamyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law, pinag-aaralan na ng Energy Regulatory Commission at ng Bureau of Internal Revenue kung paano maaaring alisin ang value-added tax sa system loss charges. Kung wala ang 12% VAT system loss, 21 pesos ang matitipid ng mga sambahayang kumukonsumo ng 200 kWh kada buwan. Mas malaki pa kung malaki ang konsumo. Pero magkakasamuna ng public hearing kasama ang mga energy stakeholders at sumangguni sa Bureau of Internal Revenue. By first week of September, we'll already finalize the resolution and hopefully at around that time, the BIR is also ready with its own issuance. Should it agree with our position now. Para naman maalis ang bayad sa non-technical system loss tulad ng nakaw na kuryente, kailangang pautangin ang mga electric cooperative para hindi sila malugi. If 100%, if bukas sabihin ng ERC, tanggalin natin, NEA will be needing additional loan equity fund of 10 billion. To extend loans to the electric cooperatives. Habang may system loss pa, pansamantalang ginhawa ang bawas singil sa kuryente na 4 centavos per kilowatt-hour. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.
Huwag magdrama. Yan po ang mensahe ni Senador Pia Cayetano sa puna ni Senador Raffy Tulfo na hino-hostage ang committee membership ng minorya dahil hindi pa inaaprubahan ni Minority Leader Alan Peter Cayetano. Sagot ni Tulfo sa nakatatandang Cayetano, tumingin sa salamin bago magsalita, kaugnay ng pagdadrama. Nakatutok si Mark Salazar. Kung nasusundan mo ang ganap sa Senado, alam mong may dalawang nagkairingang kampo. Kabilang sa issue ng pag-imbestiga sa flood control scam ng Blue Ribbon Committee na humati kina Minority Leader Alan Peter Cayetano at Committee Chairman Erwin Tulfo. Kagabi, mga kapatid naman nila ang nagtapatan. Tumayo si Senador Raffy Tulfo sa podium para ireklamong hindi raw mabuo-buo ang membership ng pinamumunuan niyang Committee on Public Services and Migrant Workers. Hindi raw kasi inaaksyonan ni Minority Leader Alan Peter Cayetano ang membership ng minority senator sa komite. And all of them were saying we're more than happy and willing to sign, pero ayaw ni Senator Cayetano, Alan Cayetano. I don't know anong dahilan niya, bakit niya hostage yung pagiging members ng kanyang mga kasamahan sa komite ko. Kaya pakiusap niya kay Cayetano. Senator Alan Peter Cayetano, it is time that we cooperate so that we may get back to legislating. If you have time to go on FB Live, maybe you have time to confirm or give the go signal to your minority members. Wala sa sesyon kahapon si Cayetano dahil masama raw ang pakiramdam. Kaya ang kapatid niyang si Senator Pia Cayetano ang nagsalita. Senator Tulfo, madali niyo naman akong tanungin, alam niyo naman kapatid ko si Alan, kung gusto niyo may iparating. Huwag na ho kayo magdrama ng mga pa-hostage. Hindi ho tayo ganito dito. Huwag naman sanang ganun. Wala ho akong naalalang ganun magsalita dito sa Senate for the 19 years that I've been a senator. Simula nung ako'y maging senador, never ever po ako nagsinungaling, nagdrama rito. Sino ang nagdadrama? Tumingin muna kayo sa salamin bago kayo magsalita. Salamat po. Nag-walk out si Senator Raffy bago pa pumagitna ang Senate leadership para tapusin ang issue. Ayon kay Senate President Win Gatchalian, 32 komite pa ang hindi ganap na nako-convene. Kaya panawagan niya sa mayorya at minorya, kompletuhin na ang membership ng mga komite. We'll just both reach out to our dear friend, the Minority Floor Leader. He hasn't been feeling well. I'm sure by tomorrow we can settle this all, and we'll start electing members to be able to sign the committee reports. We cannot sign the committee reports without completing the committee memberships, as well as the BICAM and the ratification without completing the membership. So it's really important that we should complete that as soon as possible. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Happy midweek, chikahan mga kapuso! Angat ang husay ng Pinoy filmmakers sa mga pelikulang malaya at mapagpalaya. Katuwang nila sa edisyon ng Cinemalaya this year ang ilang kapuso stars na umani ng papuri sa kanilang pagganap. Makichika kay Aubrey Carampel. Buhay na buhay ang pelikulang Pilipino sa Cinemalaya Independent Film Festival 2026. Isa sa mga umaani ng magagandang reviews, ang pelikulang pinagbibidahan ni kapuso primetime action hero Ruro Madrid na Hand of God. Sa gala screening, present ang cast at buong produksyon ng pelikula para tanggapin ang Certificate of Recognition mula sa pamunuan ng Cinemalaya Foundation at Cultural Center of the Philippines. Full support din ng girlfriend ni Ruro na si Bianca Umali. Dumalo rin si GMA Public Affairs Senior Vice President Nessa Valdelion. Ayon kay Ruro, binago siya ng Cinemalaya Film na mas na-challenge para paghusayan pa ang pagiging aktor. Gumanap kasi siya rito bilang isang sundalo at nag-shoot din sila sa Basilan. Sobrang nakakataba po ng puso na lahat ng mga hirap, lahat ng mga pagod, worth it pala lahat ng yun dahil alam po namin na nakagawa po kami ng pelikula kung saan makapagbibigay kami ng aral at inspirasyon po sa bawat manonood. Ang co-star naman ni Ruro sa Hari ng Tondo na si Rocco Nasino, bida sa Cinemalaya Film na tirik tungkol sa war on drugs. Sa kanilang gala screening, pinag-usapan ang pagganap ni Rocco na nag-all out daw bilang si Paring Bert.
May ibig sabihin kung bakit may konting exposure. May ibig sabihin kung bakit ganun. Yung pag-cleanse, kumbaga, kaya naging umabot sa ganun yung eksena. Pero yun nga yung sinasabi ko, out of my comfort zone, and kailangan talaga sa storytelling. Positive reviews and sold-out screenings naman ang ipinagpapasalamat ni Pokwang na bida sa Two Valid IDs. Marami raw ang nakarelate at naantig sa kwento ng kanyang ginagampanan karakter na si Sylvia. Sa kanilang gala night, nagpadala pa ng bulaklak si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera para batiin si Mamang Pokwang. Natutuwa naman ako kasi bukod sa maganda yung proyekto, makatotohanan, marami nakarelate. Meron tayong mga nagising. Thank you. Sana makatulong po talaga itong pelikulang ito para mabago na yung sistema. Lalong-lalo na para doon sa ating mga maliliit na kababayan. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening.